Tinatakpan ng madilim na liwanag ng dapit hapon ang dagat ng Batanes na lumilikha ng parang panaginip. Ang mga alon ay marahang humampas sa dalampasigan, ngunit walang nakakaalam na sa ilalim ng kristal na malinaw na tubig, mayroong isang mahiwagang kwento na naghihintay na matuklasan. Isang kwento kung saan nagsalubong ang katotohanan at alamat at walang makakatakas sa mga nakabaon na lihim. Didn't know that everything I believe in will collapse overnight. Pero pagbalik ko sa Batanes, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Hindi lang pala ang mga kwentong bayan na maririnig mo mula pagkabata. Ito ang katotohanang hindi ko inaasahang makakaharap ko. Si Dave, isang marine biologist, ay nakatayo sa isang maduming kalsada sa labas ng Batanes. Tumingin siya sa malayo kung saan ang dalampasigan ay walang katapusan. Ngunit sa kanyang puso, mayroong isang hindi maalis na pakiramdam, isang pakiramdam na may mali. Ang mga lumang alaala ng kanyang pamilya, mga kakaibang kwento mula sa kanyang lola, lahat ay bumabalik sa kanyang bawat hakbang. Noong araw na umalis ako sa Batanes, akala ko hindi na ako babalik. Pero tinawag ako pabalik ng tadhana. At nang gawin ko, napagtanto ko na hindi lang ang nakaraan ang kinakaharap ko, kundi pati na rin ang isang bagay na hindi ko maintindihan ng tao. Isang bagay na hindi ko akalain na maaaring umiral. Ang isang madilim na alon ay dahan-dahang tumaas, tulad ng isang hindi maikakaila na babala. Hindi inaasahan ni Dave na ang kanyang pagbabalik ay magdadala ng mga mahiwagang pangyayari mula sa mga mangingisda na nawawala ng walang bakas hanggang sa hitsura ng isang magandang dalaga, ngunit may dalang kakilakilabot na sikreto. Isang lihim na maaaring sirain ang lahat ng kanyang nalaman. And then, I saw Helen again. She has not changed much, but that look in her eyes, that look na hindi ko maalis ang tingin, kahit alam kong ito ay maaaring maglagay sa akin sa panganib. Our love story had been a beautiful dream, but now, it was just nightmare. Nightmare I could not wake up. Dumating ang gabi at ang tunog ng mga alon ay parang bulong. Tila payapa ang lahat sa Batanes, ngunit sa ilalim ng kalmadong ibabaw na iyon, may mga kakilakilabot na bagay na naghihintay na bumangon. Isang aswang o sa halip isang puwersa mula sa malalim na dagat ang nagmamatsyag sa bawat galaw ni Dave na naghahanda na sirain ang buhay na nakilala niya. Hindi natin kayang labanan ang hindi natin nakikita. Pero sinubukan ko at dumating ito. Gaya nga ng babala ng lola ko. Umihip ang malamig na hangin, may dalang kakaibang silweta, at alam ko, nakatayo ako sa harap ng katotohanang hindi maisip ng sinuman sa nayon. Ang boses ni Dave ay puno ng kalituhan, ngunit pati na rin ang determinasyon. Siya ay nagsimula sa isang labanan hindi lamang upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit din upang iligtas ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang labanang ito ay hindi laban sa isang ordinaryong kaaway. Ito ay isang paghaharap sa isang supernatural na puwersa na hindi niya maipaliwanag. At doon ko napagtanto wala nang babalikan. Ang kakaharapin ko ay magbabago ng lahat. Ang pagbabalik ko ay nagbukas ng pintong hindi maisasara. Sabay nating malalaman ang tungkol sa isang buhay na alamat kung saan ang mga multo, pag-ibig at pagtataksil ay nagsasama, lumilikha ng isang kwentong hindi mo malilimutan. Ang tunog ng mga alon ay patuloy na humahampas, ang tunog ng hangin na sumisipol sa bawat sulok ng maliliit na nayon. At sa dilim ng gabi, malapit nang mabunyag ang katotohanan tungkol sa Maguindanao. The title appeared, Kabit Day Tatay Ninakaw Dan Galangis Da Lola, a True Story. Simula sa imahe ng isang normal na araw sa Batanes, isang liblib na isla na hiwalay sa maingay na mundo sa labas. Isang tahimik na lugar, ngunit naglalaman ng mga lihim na hindi matuklasan ng lahat.
Dave, ang pangalan niya ay Dave, isang anak ng Batanes, ngunit hindi siya palaging nandito. Isa siyang marine biologist, isang dalubhasa sa pagsasaliksik sa karagatan, tungkol sa mga misteryosong nilalang sa dagat na hindi naiintindihan ng lahat. Ngayon, bumalik siya sa Batanes pagkatapos ng maraming taon, matapos ang kanyang pag-aaral at magtrabaho sa Maynila. Ngunit hindi madaling nakakalimutan ng kanyang puso ang kanyang nakaraan, isang nakaraan na hanggang ngayon, sa tuwing naiisip niya ito, kailangan niyang harapin ang mga hindi malilimutang alaala. Nagsisimula na ang dilim sa luntiang kabundukan ng Batanes. Umihip ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat, ngunit sa puso ni Dave, ang katahimikang ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga psikolohikal na bagyo na naranasan niya noong siya ay bata pa. Noong araw na umalis ako sa Batanes, akala ko hindi na ako babalik. Pero ibinalik ako ng tadhana. At pagbalik ko, napagtanto ko nagbago na ang lahat. Ang alam ko tungkol sa pamilya ko, tungkol sa tatay ko, sa lola ko lahat ay hindi tulad ng iniisip ko. Pagbalik ni Dave sa Batanes, hindi lang para magtrabaho. Bumalik siya upang harapin ang mga masasakit na alaala na may hindi mapagkakasundo ang mga salungatan sa kanyang pamilya na naging sanhi ng pagkawasak ng lahat. Ang kanyang pamilya ay nagkawatak-watak mula noon. Naalala niya si Mang Abel, ang ama na dati niyang iginagalang, ngunit ngayon, hindi na kasing perpekto ng dati ang imahe ng kanyang ama sa kanyang alaala. Nakipagrelasyon si Mang Abel kay Flora, ang babaeng tinawag niyang ibagong kasintahan. Dahil dito, nagpasya ang ina ni Dave na si Ina na umalis ng bahay at lumipat sa Maynila ng mag-isa. Hindi nagtagal, nasira ang kasal ng kanyang mga magulang. Tumingin si Dave sa bintana kung saan humahampas ang mga alon sa dalampasigan. Bigla niyang narinig ang tawag ng mga alon. Isang bulong, isang tawag mula sa nakaraan. Naalala niya ang pag-iyak ng kanyang ina sa gabi at ang matinding pagtatalo ng kanyang ama at ina. Gabi-gabi pa rin siyang pinagmumultuhan ng lahat ng mga larawang iyon at sa pagbalik niya, alam niyang hindi lang iyon mga lumang alaala, kundi isang mas malaking bagay na naghihintay sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit sacred oil ang sinasabi ng lola ko. Lagi niyang sinasabi na mapoprotektahan tayo nito mula sa mga supernatural na puwersa, mga bagay na ang mga taga-Batanes lang ang nakakaintindi. Si Lola Inga, ang pinakamamahal na lola ni Dave, ay hindi lamang isang masipag na babae, kundi isang tradisyonal na manggagamot. Bahagi siya ng mga kwentong hindi makakalimutan ni Dave. Ang kanyang mga salita, ang mga kwentong ikinuwento niya tungkol sa mga misteryo ng Batanes ay nagpa-curious kay Dave. Siya ang lumikha ng isang mahalagang langis, isang langis na hindi katulad ng iba sa mundo, isang langis na tinawag niyang langis ng proteksyon. Ayon sa kanya, ang langis na ito ay may kakayahang protektahan ang gumagamit mula sa mga supernatural na puwersa, lalo na ang mga aswang, espiritu, na sikat sa kulturang Pilipino. Ngunit hindi naniwala si Dave sa mga kwentong iyon hanggang sa bumalik siya sa Batanes. Patuloy siyang tumingin sa dagat, kung saan tila gumulong ang madilim na alon at humahatak sa mga alaala ng isang pinagmumultuhan na nakaraan. Ang mga kwento sa kanya ni Inga tungkol sa mga bagay na nakatago sa ilalim ng dagat, tungkol sa mga kakaibang nilalang at mga gumagala na multo lahat ay tila unti-unting nagiging totoo sa kanyang isipan. Ngunit hanggang sa nasaksihan niya ang hindi maipaliwanag, sinubukan pa rin ni Dave na itanggi na siya ay nagsisimula sa isang mapanganib na paglalakbay. Nagbago ang lahat nang magsimulang maglaho ang mga mangingisda sa nayon. At nang bumalik ako, hindi lang ang aking pamilya ang aking hinarap kundi pati na rin ang mas nakakatakot, hindi maipaliwanag. At kaya, ang kwento ng isang tao na bumalik sa kanyang sariling bayan upang harapin ang kanyang masakit na nakaraan ay humantong sa kanya sa isang mundo na puno ng kakaibang fenomena at hindi maipaliwanag na misteryo. Hindi lang problema sa pamilya ang kinakaharap ni Dave.
Kailangan niyang harapin ang isang puwersa na walang nangahas na paniwalaan na umiiral. Ngunit nagkamali ako. At sa mga sumunod na araw, kailangan kong harapin ang isang bagay na hindi maisip ng sinuman sa atin. Ang imahe ng pinto ng bahay na gawa sa kahoy na tinitirhan ni Ina, dahan-dahang nagsasara, parang paalam sa nakaraan. Si Dave ay bumalik at ang kanyang mga kwento, ang kanyang mga babala ay nagsimulang magkatotoo. At ang dagat ng Batanes, kung saan nagsimula ang lahat, ngayon ay hindi lamang isang lugar upang pagyamanin ang mga alaala, kundi isang lugar din upang ibaon ang mga lihim na dapat matuklasan ni Dave. Sa labas ng Batanes Sea, umihip ang malamig na hangin sa mga tuktok ng puno at sa tubig, tila payapa ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng isla, isa pang alon ang tumataas, isang alon ng hindi maipaliwanag na mga lihim. Nakatayo si Dave sa dalampasigan, nakatingin sa malayo kung saan bumagsak ang mga alon. Nililipad ng hangin ang buhok niya, pero sa loob-loob niya, mabigat ang pakiramdam niya. Bumalik siya pagkatapos ng maraming taon, ngunit nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa sandaling tumuntong siya sa lupaing ito. Dumadami ang pagkawala ng mga mangingisda na walang bakas, misteryosong naglaho ang mga taong kilala niya. Nawala lang sila, walang nakakaalam kung bakit, walang nakitang bakas. At lahat ng tao sa nayon ay nag-uusap tungkol sa isang bagay. Aswang Ni. Nag-usap sila tungkol sa mga misteryosong nilalang, mga multo na matagal nang nagkukubli sa kadiliman. Hindi lamang sila bahagi ng alamat, ngunit ngayon, ang mga tao ay talagang naniniwala na sila ay umaatake sa mga mangingisda. Ang mga alingaw na ito ay kumalat sa lahat ng dako, tulad ng isang undercurrent na pagtaas sa gitna ng isla. At ang mga kwentong iyon ay nagsimulang magduda kay Dave sa pagkakaroon ng mga supernatural na puwersa. Hindi lang mga alamat kundi ang katotohanan. Paulit-ulit na namumuo sa isipan ni Dave ang mga tanong na hindi nasasagot. Nag-aral siya ng agham, kalikasan at buhay dagat, ngunit paano niya maipapaliwanag ang mga pangyayaring ito? May mali na isip ni Dave sa sarili. Ang mga pagkawalang ito ay hindi maaaring coincidences. At pagkatapos, habang nakikinig siya sa mga kwento ng mga taga-nayon tungkol sa mga aswang, isang pamilyar na mukha ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata, si Helen, ang kanyang unang pag-ibig. Ang dating damdamin ay tila muling nabuhay sa isang sandali. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita siya, ang babaeng naging mahalagang bahagi ng kanyang alaala. Ang kanilang relasyon ay wala kung saan-saan sa mga kadahilanang hindi nila kontrolado, ngunit ngayong pareho na silang lumaki, ang dating damdamin ay tila muling nabuhay. Helen, bakit ka nandito? Nagtataka si Dave, nasasakal ang boses. Bumalik ako. Para lang hanapin ang nawala. Sagot ni Helen na puno ng misteryo ang mga mata. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng hapon, nakaupo sina Dave at Helen sa tabi ng dalampasigan, kung saan humahampas ang mga alon na tila nagkukwento ng mahabang kwento, isang kwento tungkol sa koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan. Si Helen ay umalis sa Batanes maraming taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ay bumalik siya na may layunin. Unti-unting nanumbalik ang relasyon ng dalawa at muli bumangon ang mga alaala ng kanilang unang pag-ibigan. Alam mo, Dave, ang mga bagay dito ay hindi kung ano ang hitsura nila. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay hindi mito. Totoo. Ang mga mangingisda na nawala, lahat sila ay nakatagpo nito. At pagkatapos, sa dilim, nang ang dagat ay naging tahimik na parang salamin, ang mga kwento ng kasaganaan ng Batanes ay bumalik kay Dave. Naalala niya ang mga alamat na ikinuwento sa kanya ni Inga, ang mga mistikal na kwentong kinukwento niya noon kapag nakaupo ang pamilya sa paligid ng apoy.
Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga tiaswangki ng dagat, tungkol sa mga nilalang na hindi tao, ngunit naninirahan kasama namin, kasama ng mga mahihirap na mangingisda, ang mga simpleng manggagawa. Ang lahat ng mga kwentong ito ay biglang nabuhay sa alaala ni Dave. Ang Batanes ay hindi lamang lupain ng aking pamilya, ito rin ay isang lugar na nagtataglay ng mga lihim na hindi maipaliwanag. Ang mga alamat na ito, ang mga nilalang na ito, maaaring matagal nang umiral, ngunit ngayon babalik sila. Naisip ni Dave sa kanyang sarili, tila lahat ng nalaman niya ay mas malabo at nakakalito kaysa dati. Ang mga kwento ng Tiaswangmi ay hindi basta-bastang chismis. Sila ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Batanes. Sila ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, hindi lamang para sa libangan, ngunit upang maging mapagbantay, upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga supernatural na puwersa. Bawat pamilya sa Batanes ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa mga misteryosong nilalang, tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag. At ngayon, sa madilim na gabi ng Batanes, nang muling bumangon ang mga multo ng nakaraan, nahaharap si Dave sa isang katotohanang hindi niya inakala. Ang inaakala niyang alamat ay nagiging katotohanan na. At kung totoo ang mga kwento ng aking lola, kailangan kong harapin ang isang puwersa na hindi inaasahan ng sinuman. Bulong ni Dave sa sarili. Kaya nagsisimula ang paglalakbay upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa mga kakaibang pagkawala at hindi makatao ng mga nilalang. At sa tulong ni Helen, dapat mahanap ni Dave ang mga kasagutan sa mga matagal ng sikreto bago tuluyang mawala ang lahat. Minsan, kapag bumalik ka sa nakaraan, hindi ka lang nakakahanap ng mga alaala, kailangan mo ring harapin ang iyong mga takot. Namuo na ang kadiliman sa Batanes. Ngayong gabi, ang mga alon ay humahampas ng mas malakas kaysa dati, na parang may nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Ang Batanes ay nalugmok sa hindi maipaliwanag na takot mula noong kakaibang pagkawala ng mga mangingisda. Ngunit marahil ang mga pangyayaring ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking sikreto, isang katotohanang walang nangahas na harapin. Nakaupo si Dave sa bahay na gawa sa kahoy. Ang madilim na ilaw ng oil lamp ang nagbibigay liwanag sa kanyang tensyonado na mukha. Nasa harap niya ang isang notebook na puno ng mga tala at mga scrap ng impormasyon tungkol sa mga pagkawala. Bawat pahina ay nagtataglay ng mga bakas ng mga kwento ng mga mangingisda. Lahat sila ay nawala ng walang bakas. Ang natitirang bahagi ng nayon ay nagsabi na nakarinig sila ng pag-awit, isang malambot na boses na nagmumula sa ilalim ng tubig bago nawala ang mga mangingisda. Ang boses na iyon hindi maaaring tao. Parang isang bagay mula sa kailaliman ng dagat. Sabi ni Dave kay Helen, nag-aalala ang mga mata. Si Helen, na nakaupo sa tabi niya, ay tahimik na tumingin sa mga mata ni Dave at pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Yun ang laging pinag-uusapan ng lola ko. Yung aswang sa tubig ang tawag niya rito. Isang nilalang nakatutubo lang ang nakakaintindi, sila lang ang marunong makitungo. Lumipas ang gabi at hindi maalis sa isip ni Dave ang mga iniisip. Itinuro ng lahat ang mga pagkawala na naugnay sa isang supernatural na puwersa. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga salita ni Ina, ang mga mahiwagang kwento na minsan niyang itinuring na pamahiin. Ngunit ngayon, hindi niya maiwasang maghinala na ang lahat ng mga pangyayaring ito ay malalim na konektado. At sa dilim ng gabi, nagsimulang bumangon ang mga tanong. Dumating na ba talaga ang aswang sa tubig? At kung bakit ngayon lumilitaw? Kinabukasan, nagpasya si Dave na pumunta sa dagat kasama si Helen at isang grupo ng mga makaranasang mangingisda upang makahanap ng mga sagot. Nagrenta sila ng isang maliit na bangka. Hinarap ang malalaking alon patungo sa isang lugar ng dagat kung saan naganap ang mga pagkawala. Ito ay isang lugar na walang nangahas puntahan sa gabi. Maghanda ka, Dave.
Hindi natin alam kung ano ang makakaharap natin, sabi ni Helen, puno ng pag-aalala ang boses. Sa kabila ng kanyang takot, hindi napigilan ni Dave. Sumakay siya sa bangka, determinado. Ang bangka ay nagsimulang maglayag, ang mga alon ay humahampas sa gilid ng bangka. Noon lang, nagsimulang magkulay kahel ang langit, ang huling liwanag ng araw na nagniningning sa dagat na parang tanda. May kakaiba talagang nangyari. Sa dagat, habang ang lahat ay naghahanda sa paghahagis ng kanilang mga lambat upang manghuli ng isda, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang umalingaw-ngaw ang isang kanta mula sa ilalim ng tubig, makinis at mapang-akit. Isang tunog na hindi kayang ilarawan ng sinuman na para bang isang sirena ang kumakanta. Napatigil si Dave, bumilis ang tibok ng puso niya. Yung kumakanta ba? Bulong ni Dave na wala sa pagkataranta ang boses. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi niya mapaniwalaan. Isang figura ang lumitaw sa ilalim ng tubig. Ito ay isang babae, mahabang buhok at buhok na kasing itim ng tinta. Lumangway siya sa ilalim ng tubig. Ang sinag ng araw ay sumasalamin sa kanyang balat na parang hindi siya tao. Napakaganda ng babaeng ito, ngunit ang nakakatakot kay Dave ay ang kanyang mga mata, kasing lalim ng karagatan. Hindi kaya isa itong aswang, bulalas ni Dave. Sa maikling sandaling iyon, nakaramdam si Dave ng lamig mula sa kaibuturan, ngunit hindi niya maalis ang tingin sa figurang iyon. Ang batang babae sa ilalim ng tubig ay parang isang sirena. Hindi ka panipaniwalang maganda, ngunit nagtatago ng isang nakamamatay na panganib sa loob. Hindi ito maipaliwanag ni Dave, ngunit alam niyang may nasaksihan lang siyang hindi maikakaila. Helen, anong gagawin natin? Lumingon si Dave, mapilit ang boses. We need to find out more. She's not just a water creature, she could be the aswang na hinahanap natin. Sa sandaling tumigil ang pagkanta, nawala ang batang babae sa tubig na parang hindi pa siya nakapunta doon. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang namuo sa mga tao sa bangka. Walang sinabi ang grupo, tahimik lang na nakatingin sa isa't isa na may mga mata na puno ng pagdududa at takot. At sa mga sumunod na araw, unti-unting napagtanto ni Dave na ito ay higit pa sa isang natural na pangyayari o nagkataon lamang. Ang lahat ng ito ay konektado sa isang sinaunang puwersa na matagal nang kilala ng mga taga-Batanes. Isa itong ki-aswang sa tubig, isang nakakatakot na nilalang na ang mga kwento ay naipasa sa mga henerasyon. Ngunit walang sinuman ang maaaring hulaan na ito ay talagang umiiral ngayon at nagbabanta sa buhay ng mga inosenteng mangingisda. Lahat ay konektado at higit pa, pakiramdam ko ay hinihila ako sa isang puyo ng tubig na hindi ko matakasan, sabi ni Dave sa sarili. Unti-unting nabubunyag ang madilim na sikreto. At alam ni Dave na upang maprotektahan hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang kanyang mga mahal sa buhay. Kailangan niyang harapin ang aswang na ito at humanap ng paraan para mapigilan ito bago pa maging huli ang lahat. Dumidilim na, ang mga huling sinag ng araw ay lumulubog sa ilalim ng abot tanaw. Sa tahimik na espasyo ng Batanes, tila may bagyo. Tumayo si Dave habang nakatingin sa bahay ng kanyang ama na si Mang Abel. Mabigat ang kanyang puso at alam niyang may nabunyag na sikreto, isang sikretong magpapabago ng lahat magpakailanman. Dave ngayon ay hindi na siya ang inosenteng bata. Lumaki na siya, ngunit kailangang harapin ang isang katotohanang mahirap tanggapin. Nagsimulang magulo ang lahat ng matuklasan ni Dave na ang kanyang ama na si Mang Abel ay may relasyon kay Flora, isang dalagang hindi pa niya kilala. Ito ang pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay. Isang pagkabigla na naging dahilan upang hindi siya makapaniwala na ang ama na iginagalang niya ay kayang saktan ng husto ang kanyang pamilya. Sa tahimik na gabi, nang marinig niya ang pag-uusap ni Mang Abel at Flora sa manipis na dingding ng bahay, naunawaan ni Dave ang lahat.
Nagliyab ang apoy sa loob niya na para bang sinunog ang lahat. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kanyang pamilya, ay tila gumuho sa isang iglap. Dad, bakit mo ginawa yun? Sigaw ni Dave, hindi na niya napigilan ang sarili dahil sa galit. Dave, hindi mo naiintindihan. May mga bagay na hindi mo malalaman. Sagot ni Mang Abel na puno ng pagod at panghihinayang ang boses. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang isang paghaharap sa pagitan ng mag-ama, kundi isang paghaharap din na may malalim na nasaktang damdamin. Nasira ang kanilang relasyon hindi lamang sa pagtataksil ng kanyang ama, kundi sa mga sikretong hindi pa nalaman ni Dave. Pag-ibig, tiwala, lahat ay napunit sa sandaling iyon. Nag-walk out si Dave, naglalakad sa disyerto na kalye ng Batanes, mabigat sa puso. Ang mga tanong na hindi nasasagot ay patuloy na umiikot sa kanyang ulo. Bakit ginawa ito ng kanyang ama? Kaya niya bang magpatawad? Ang mga lihim bang ito ay maibaon ng tuluyan o sisirain nila ang lahat? Habang hinarap ni Dave ang sakit sa kanyang puso, si Helen, ang babaeng minsan niyang minahal, ang kasama sa mahihirap na taon, ang tanging nakatayo sa tabi niya. Hindi lang siya ang una niyang pag-ibig, kundi ang handang tumulong sa kanya na malampasan ang kanyang mga bangungo. Hindi lang kaibigan si Helen. Siya ang higit na nakakaunawa sa kanya. Sa mga sandaling naramdaman niyang wala na siyang pag-asa, lagi itong nandyan, isang suporta para sa kanya. Ngunit ang mga sakripisyo ni Helen ay hindi palaging madali. Kailangan niyang gumawa ng mahihirap na desisyon tungkol sa kanyang pag-ibig, tungkol sa kanilang relasyon. Alam ni Helen na nasasaktan si Dave, pero napagtanto rin niya na kailangan niyang gumawa ng paraan para harapin ang mga lihim ng kanyang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para matulungan ka, Dave. Pero nandito lang ako palagi, no matter what, mahinang sabi ni Helen, pinisil-pisil ang kamay niya sa isang tahimik na sandali. Alam ni Helen na ang kanilang pagmamahalan ay higit pa sa isang relasyon. Mahal niya ito, ngunit alam niya rin na para mailigtas siya, kailangan niyang tulungan itong harapin ang sarili niyang nakaraan at ang mga sikretong hindi niya gustong malaman. Hindi niya maililigtas siya sa sakit na ito, ngunit hindi niya ito pababayaan. Iyon ang sakripisyong handa niyang gawin. Pagbubunyag ng mga misteryo ng pamilya. Sa gitna ng mga pagtatalo sa kanyang ama, napagtanto ni Dave ang isang bagay na mahalaga. Ang mga lihim ng pamilya ay hindi basta-basta. Isang araw, habang nagsasaliksik sa Magindara, aswang, natuklasan niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang kanyang sariling pamilya, ang kanyang mga lolo't lola, ay lumaban sa mga supernatural na puwersang ito noong nakaraan. Hindi sinasadyang natuklasan ni Dave ang isang lumang talaarawan ng kanyang lola na si Inga na nagtatala ng mga kakaibang kaganapan na nangyari maraming taon na ang nakalilipas. Ibinunyag sa talaarawan na minsang nakaharap ng kanyang mga lolo't lola ang isang makapangyarihang aswang, isang halimaw na hindi lamang kayang pumatay ng mga tao, kundi kontrolin din ang isipan at kaluluwa ng mga nakapaligid sa kanila. Ang mga laban na ito ay hindi lamang pakikipaglaban sa mga multo, kundi isang hindi nakikitang labanan kasama ang mga emosyon at takot sa isipan ng bawat tao. It turns out, it's all about my family. Yung mga puwersang nilabanan ng lola ko, naoderba. Bulong ni Dave, hawak ang dayari sa kanyang kamay, puno ng pagkalito at takot ang kanyang mga mata. Sinabi rin sa talaarawan ang tungkol sa isang mahalagang langis na ginamit ni Inga upang protektahan ang pamilya mula sa pagsalakay ng mga multo. Ito ang susi sa paglutas ng mga problemang kinakaharap ni Dave. Ngunit ang pinakanakakatakot, ang langis na ito ay hindi lamang isang gamot,
Ngunit bahagi rin ng mga sinaunang ritual na ginawa ng kanyang mga lolo't lola upang maiwasan ang pagbabalik ng mga supernatural na puwersa. Ngayon, napagtanto ni Dave na siya ay higit pa sa isang marine biologist. Siya ang tagapagmana ng isang pamilya na nahaharap sa madilim na puwersa at ngayon, kailangan niyang ipagpatuloy ang laban na ito. Hindi niya maaaring baliwalain ang ginawa ng kanyang lola. Hindi maaaring hayaang mawala ng saysay ang sakripisyo ng kanyang pamilya. Dad, gagawin ko ang dapat gawin. Dumating na ang bagyo. Umihip ng malakas ang hangin at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan na tabunan ng maitim na ulap ang kalangitan ng Batanes. Kakaibang tahimik ang lahat, para bang ang buong mundo ay naghihintay ng magandang mangyayari. Nakatayo si Dave sa dalampasigan, nakatingin sa malawak na karagatan kung saan pinaghalo ang buhay at kamatayan sa mabangis na alon. Ngayon, hindi ako aatras. Sabi ni Dave sa sarili, kumikinang ang kanyang mga mata sa determinasyon. Siya ay ganap na handa para sa huling labanan na ito. Hindi ordinaryong halimaw ang kinakaharap niya. Ito ay ang Magindara, ang maalamat na aswang, isang nilalang na nagmumulto sa kanyang pamilya sa mga henerasyon. Pero alam ni Dave, hindi siya pwedeng tumabi at manood. Kinailangan niyang harapin ito, hindi lamang para protektahan ang sarili, kundi para protektahan din ang kanyang pamilya at ang kanyang tinubuang bayan sa Batanes mula sa pagkawasak. Nasa kamay ni Dave ang isang bote ng mahalagang langis ni Ina, isang sagradong bagay na ipinasa sa kanyang pamilya sa mga henerasyon. Ito ay hindi lamang anumang langis, ngunit ang tanging proteksyon na maaaring makitungo sa supernatural. Ang mga misteryo na natutunan at ipinasa ni Inga ngayon ay naging susi sa paglutas ng problemang ito. Maaaring sirain ng mahalagang langis ang kasamaan, ngunit nangangailangan din ito ng hindi maiiwasang sakripisyo. Hindi na natin pwedeng baliwalain. This is the final battle. Bulong ni Dave habang naghahanda sa paghakbang sa gabi. Tumabi sa kanya si Helen, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata, ngunit may determinasyon din, alam niyang hindi magiging madali ang mga bagay. Alam nilang dalawa ni Dave na kung hindi sila mananalo, wala nang dapat protektahan. At pagkatapos, sa pagbagsak ng dilim, ang Magindara ay lumabas mula sa mga itim na alon. Lumalakad ng mabagal, ang mga mata nito ay kumikinang na parang apoy. Hindi na ito isang ordinaryong nilalang. Ito ang sagisag ng takot, ang buhay na bangungot na narinig ng lahat sa nayon sa buong buhay nila. Ngunit hindi natakot si Dave, handa siya. Mabangis ang paghaharap, binasag ang alon habang buong lakas na lumaban si Dave. Ginamit niya ang mahalagang langis ni Ina para itaboy ang Magindara, ngunit hindi madaling natalo ang nilalang. Inatake ito sa pamamagitan ng pag-alala sa mga nakaraang sakit ni Dave. Lumitaw ito sa kanyang pinakamasamang alaala na naging sanhi ng pagkawala ng landas niya. Lumitaw sa kanyang mga mata ang anino ng kanyang ama na si Mang Abel na parang babala. Dad, hindi ko hahayaang kunin muli ng halimaw na ito ang pamilya ko. Sigaw ni Dave, hawak ang bote ng mamahaling langis, determinadong lumaban hanggang dulo. Sa isang malakas na indayog, ibinuhos ni Dave ang langis sa katawan ng Magindara. Kaagad, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad mula sa dilim. Ang halimaw ay nagpakawala ng isang nakakadurog na sigaw, at ang mga alon ay tumaas at inihagis ang lahat. Nayanig ang buong Batanes, ngunit sa huli, umatras ang Magindara na wala sa dilim ng karagatan. Sakripisyo at ang wakas. Ngunit hindi madali ang tagumpay. Nang matalo ang Magindara, isang kalunos-lunos na pangyayari ang naganap. Sa panahon ng paghaharap, isa sa mga malalapit na kaibigan ni Dave na lumaban sa tabi niya ay nagsakripisyo ng kanyang sarili. Ang kanyang sakripisyo ang naging susi sa pagwawakas ng labanang ito.
Si Dave ay walang oras para magpaalam. Nagkaroon lamang ng oras upang tumingin sa mga mata ng kanyang kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at determinasyon. Kung wala ang sakripisyo mo, mawawala tayong lahat. Iniligtas mo ang lahat. Nabulunan si Dave, puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit alam niyang ang sakripisyong ito ay nagdulot ng kapayapaan sa Batanes. Lumipas ang bagyo at sa wakas, bumalik sa kapayapaan ang karagatan. Bumalik ang mga mangingisda, unti-unting bumalik sa kani-kanilang buhay ang lahat sa nayon, ngunit sa puso ng bawat tao ay hindi maalis na nostalgia. Nagsara ang kwento ng pamilya. Matapos ang lahat ng hamon at kabiguan, bumalik si Dave sa normal na buhay. Bumalik siya sa kanyang trabaho bilang isang marine biologist, ngunit hindi tulad ng dati, nag-mature na siya ng husto. Naunawaan niya ang kahalagahan ng pamilya, pag-ibig, at ang mga tradisyonal na pagpapahalaga na iniwan ni Ina. Unti-unti ding naresolba ang mga alitan nila ng kanyang ama. Naunawaan ni Dave na, bagamat nagkamali ang kanyang ama, kinailangan ding harapin ng kanyang ama ang sakit at mga pasanin na hindi maintindihan ng sinuman. At sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang kanilang relasyon. Walang perpekto, ngunit hindi bababasa, natagpuan nila ang pagkakaisa. Sa pagliwanag ng langit ng Batanes sa umaga, tumingin si Dave sa karagatan kung saan nabunyag ang mga lihim, napawi ang mga bangungot. Alam niyang tapos na ang digmaan, ngunit kasisimula pa lang ng kanyang paglalakbay. Ang Batanes ay hindi lamang kung saan ako ipinanganak. Dito ako nakatagpo ng lakas, kung saan natutunan kong harapin ang aking mga takot, at kung saan ko natutunan na ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Sa isip ni Dave, hawak niya ang kwintas ng kanyang ama, isang simbolo ng proteksyon, pagmamahal at sakripisyo. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga supernatural na labanan, kundi tungkol sa pagtagumpayan ng sarili at paghahanap ng panloob na kapayapaan sa gitna ng patuloy na kaguluhan ng buhay.